Matapos ipanawagan ng iba't ibang sektor at grupo, nagpasya ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na buksan sa publiko ang investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Inanunsyo ngayon ng ICI na simula sa susunod na linggo, mapapanood na ito online sa pamamagitan ng live stream. Sa ngayon, lumalabas na marami pang contractors ang sangkot sa anomalya at nanganganib na matanggalan ng lisensya. Nakatutok si Joseph Morong. 15 kontraktor na ang iniimbestigahan nila pero mas marami pa ang nanganganib matanggalan ng lisensyang maging kontraktor ayon kay Trade Secretary Cristina Roque. Dumating siya sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para ipaliwanag kung paano na-accredit ang isang kontraktor para magkaproyekto sa gobyerno. Gayunman, di pa masabi kung ilan ang tatanggalan. Madami talaga sila. We can't really divulge also because we need to make sure na yung violation nila is correct. Kung makansela ang lisensya kahit mga pribadong proyekto ay hindi pwedeng makuha ng kontratista. Kabilang sa mga wala ng lisensya ang 9 na kumpanya ng mga diskaya. Masihigpitan pa ng DTI ang pagkuha ng lisensya bukod sa umuiral ng utos na dumaan ito sa DTI na siya mismong sasala sa mga nag-a-apply para magkalisensya. Dati kasi ay Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB lamang ang sumasala at nag-a-aproba nito. Iba-background check ang mga nag-a-apply ng lisensya. First, if they are part of this flood control, definitely, hindi na sila pwede. And then, we're also thinking that even the relatives cannot anymore be also given the license. Pero naghihintay rin sila ng rekomendasyon ng ICI at Department of Public Works and Highways o DPWH. Dahil sa anomalya, bago na ang mga executive directors ng PCAB at hindi na pwedeng maging board member ang sino man kung may construction company. Si Roque ang tanging panauhin ng ICI ngayong araw. Hindi pa rin bukas sa publiko ang mga pagdinig ng ICI pero ang Sandigan Bayan nalilitis sa mga kaso kaugnay ng mga proyekto kontra baha, handang mag-livestream ng mga pagdinig kung papayagan ng Korte Suprema. Hiningan namin ng reaksyon dyan si ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr. Pero sa Senado, ang sabi ni Reyes, we will try our best to be able to full blast investigation of all this fraud. We will now go on live stream next week. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.